Kung may diabetes ka at gusto mong pababain ang blood sugar at hemoglobin, isasi mo, panoorin mo ito. Dahil sa video na ito, ibabahagi namin sa iyo ang 3 sikreto para sa perpektong blood sugar. Tara na! Hey! Welcome back sa channel ko. Ako si Tom. May mahigit 30 taon ng may diabetes at dito tinutulungan kitang i-navigate ang iyong diabetes journey. Ngayon, kasama ko si Dennis Pollock, isa sa mga paborito kong diabetes YouTubers na nagawang talunin ang diabetes at palaging nagbibigay ng malaking halaga sa kanyang mga video. At ngayon, ibabahagi ni Dennis ang kanyang mga sikreto na tumulong sa kanya para palaging makamit ang perpektong blood sugar kahit na-diagnose siya ng diabetes. Dennis, maligayang pagdating sa Type 1 Talks. Natutuwa ako na nakahanap ka ng oras para makasama kami dito at para sa mga hindi pa masyadong pamilyar sa diabetes. YouTube Rock, maari mo ba kaming kwentuhan ng kaunti pa tungkol sa iyong sarili? Salamat Tom sa pag-imbita sa iyong channel. Gusto kong sabihin na ordinaryong tao lang ako, hindi ako doktor. Hindi ako nutritionista, karaniwang tao lang ako na nakita ang type 2 diabetes na dumarating na parang steamroller at nagawa kong iwasan ito sa loob ng halos 18 taon. Ang aking pinagmulan ang nagbigay sa akin ng particular na interest sa diabetes. Bukod pa sa halos naging diabetic na ako at kinailangan kong magsikap ng husto para maiwasan ang pagiging diabetic, iyon ang una sa lahat. Ang nanay ko ay naging diabetic at talaga namang nasira ang huling mga 15 to 16 na taon ng kanyang buhay dahil dito. Pabalik-balik siya sa ospital, nagkaroon ng stroke, atake sa puso, stents at iba't ibang procedure. Naputulan ng isang binti, sumunod ang isa pa at dahil di pa rin gumaling, kinailangang putulin ulit ito ng mas mataas. Napakasama ng kalidad ng buhay niya nung mga huling taon, sa totoo lang sa huling 1.5 dekada ng kanyang buhay. Kaya nung nagsimula akong magkaroon ng mataas na blood sugar, alam mo na agad kung saan napunta ang isip ko. Bumalik agad ako sa iniisip kay nanay at sa mga hirap na pinagdaanan niya. At parang papunta na talaga sa akin at talagang na-motivate akong gumawa ng paraan tungkol dito. At saka yung pangalawang dahilan kung bakit naging malaking bagay ito para sa akin, alam mo naman malaking bagay na talaga ang diabetes mismo. Pero meron akong particular na condition na medyo kakaiba kumpara sa maraming may diabetes o pre-diabetes. At sa tingin ko, ang tawag dito ay reactive hypoglycemia o postprandial hypoglycemia. Nagkakaroon ako ng natural na hypo. Alam ko na ang channel mo ay nakatuon para sa mga type 1. Nagkakaroon sila ng hypo dahil sa sobrang insulin, pero sa kaso ko, hindi naman ako nag-i-insulin. Pero ang lapay ko ay sobrang nagre-react. At minsan, bigla akong tataas ng sobra pagkatapos kumain ng pagkaing mataas sa carbs, tapos bigla rin akong babagsak ng sobra. Pakiramdam ko parang mahihimatay ako. Minsan, nawalan ako ng malay kaya tinawag agad yung mga paramedic. Sobrang baba ng blood sugar ko na walang lumabas na numero sa test nila. Kaya nagkaroon talaga ako ng seryosong problema at talagang ginanahan akong gumawa ng paraan tungkol dito. Nakakalungkot marinig ang tungkol sa nanay mo, Denise, at sa mga naging problema mo noon sa pag-manage ng blood sugar mo. Mukhang marami ka talagang karanasan pagdating sa totoong hamon at komplikasyon ng diabetes at sa totoo lang, nakaka-inspire marinig kung gaano ka ka-motivated na gumawa ng paraan para sa kalusugan mo. Sa palagay ko, minsan kailangan nating lahat ng motivation. Dennis, pumayag kang ibahagi ang ilan sa mga sikreto na nakatulong sa iyo para makontrol ang blood sugar mo at malampasan ang diabetes. Maraming salamat sa paggawa nito. Kaya simulan na natin, Dennis, ano ang 3 mong paboritong tips na sa tingin mo ay kailangang marinig ng lahat ng nanonood? Ang una kong tip o isang salita ng paghikayat ay, makikita mo ang tagumpay, kaya mo itong gawin. Ang diabetes na hindi naman talaga ang hindi matatalong halimaw na iniisip ng marami. Ang iba sa inyo na may type 1 ay nagsasabing, hindi ako pwedeng mabuhay ng walang insulin. Maaaring totoo, pero hindi ibig sabihin na hindi mo kayang lampasan ito. Para sa akin, ang pagtalo sa diabetes ay hindi naman nangangahulugan na hindi ka na kailangang uminom ng insulin. Alam mo naman, bilang type 1, kailangan mo pa ring mag-insulin. Ang ibig sabihin nito ay hindi nito kailangang paikliin ang buhay mo, hindi nito kailangang sirain ang buhay mo. Hindi mo kailangang maranasan ang lahat ng uri ng malulubhang complication, maaari kang mamuhay ng buo, malusog at mahaba ang buhay. Si Dr. Richard Bernstein ang aking bayani at alam kong sinabi rin ni Tom na siya rin ang kanyang bayani. Nasa 80 na siya, ayos na ayos ang kalagayan niya. Mahigit 45 o 50 taon na siyang maganda ang kalagayan, siguro higit pa, bilang type 1 at napapagana niya ito.
Kaya mo rin itong mapagana pero kailangan mong pagtrabahuhan ng kaunti, mag-research at gawin ang mga kinakailangang hakbang. Ang pangalawang punto na gusto kong sabihin, at kahit sino na may glucose meter or continuous glucose monitor ay madaling mapapansin ito ay ito. Ang carbohydrates ay malaki ang epekto sa pagtaas ng glucose habang ang protina ay hindi gaanong nakakataas nito. Hindi nagpapataas ng glucose ang taba pero ang carbohydrates ay tiyak na nagpapataas. Sabi ko nga madali na lang ito malaman ngayon. May epekto ito sa glucose control. Talakayin natin ang type 1 at ang karanasan ng type 2 bilang type 1. Ang layunin mo ay itugma ang insulin sa carbohydrates ng pagkain para hindi masyadong tumaas o bumaba ito. Mahirap ito pero binanggit ni Dr. Bernstein ang batas ng maliliit na bilang. Sa madaling salita, mas madali mong makokontrol ang iyong glucose at magiging maayos ang lahat kung hindi ka kakain ng maraming carbohydrates sa iyong pagkain. Layunin nito ang pababain ng carbohydrates at glucose. Bilang type 1, kaya mong kontrolin ang mga ito. At mas magiging eksakto ka sa kung paano mo pabababain ang glucose at kung gaano karaming insulin ang kailangan mong iturok sa sarili mo. Kaya alam mo, iyan ang ginagawa at hinihikayat ni Dr. Bernstein ngayon. Para sa type 2 na di kailangan ng insulin, ang lapay ang gagawa ng trabaho, hindi mo na kailangan mag-inject ng insulin. Pareho pa rin ang prinsipyo. Kapag mababa ang carbs mo, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang lapay mo at mas magiging maayos ang kalagayan mo. And beyond ng lapay mo, madalas kayang-kaya ng lapay mo ang isang low-carb na pagkain ng walang problema. Maring makakita ka ng kaunting pagtaas, banayad na pag-angat ng blood sugar pero hindi naman malaki. Sa kabilang banda, kung kakain ka ng pagkain na maraming carbs tulad ng malaking nilagang patatas, and may panghimagas ka pa at may malaking Coca-Cola at may ice cream pa sa ibabaw ng panghimagas na yon, aabot sa sobrang taas ang glucose mo. Kaya malinaw na mas pinapadali mo ang trabaho ng katawan mo, mas kaunting effort kapag kumakain ka ng low-carb na pagkain. Ibig kong sabihin, kahit sino kayang maintindihan yan, hindi naman yan komplikado, siguradong sasang-ayon dyan ang kahit sino. Pero may ilan na hindi sang-ayon, sinasabi nila, sige, oo, tama ka. Malinaw na mas madali ito para sa pancreas ko, pero kung hindi ako kakain ng carbs, kailangan kong kumain ng mas maraming taba, or mas maraming protina, at dagdag na taba. At magdudulot yon ng problema sa puso ko at mamamatay ako sa atake sa puso. Kaya ano ba talaga ang napala ko? Well, ang magandang balita ay natuklasan namin na kapag kumain ka ng mas maraming protina at taba at mababa ang carbs mo, hindi nito naaapektuhan ang puso. Hindi ito sanhi ng sakit sa puso. Ang sakit sa puso ay karaniwang nangyayari kapag kumakain ka ng mataas sa carbs at mataas din sa taba at syempre, iyan ang tinatawag natin dito sa Amerika na Standard American Diet. Bilang isang may type 2, gusto mong panatilihing mababa ang carbs, ganyan talaga pagdating sa carbohydrates, kapag dumarami at bumibilis ang pasok nito sa katawan mo. Hindi makakasabay ang katawan mo, lalo na kung may diabetes ka o pre-diabetic ka pa lang, at magdudulot ito ng mas marami pang problema. Kaya ang carbohydrates ay magpapataas ng glucose at kung gusto mong makontrol ito, kailangan mo talagang bawasan ang carbs. Hindi ko kailanman inirekomenda ang zero o walang carbs. Kailangan mong halos puro karne lang ang kainin mo, pero pwede mo talagang bawasan ng husto ang carbs at kumain ng mas maraming karne at mga berdeng madahong gulay. May ilang gatas na produkto gaya ng keso at heavy cream, kaya mababa pa rin ang carbs mo. May kaunting carbs pa rin pero konti lang. Ang pangatlong punto na may kinalaman sa pagkontrol ng glucose ay ang paggamit ng mga metro para malaman mo kung nasaan ka na at kung ano ang nangyayari sa asukal sa dugo mo. Kailangan mo lang malaman yon at kasama na ron. Dalawang bagay ang makukuha mo sa metro kahit glucose meter na tinutusok ang daliri or continuous glucose monitor na patch at iniscan mo. Kahit alin doon, makukuha mo ang tamang information kailangan mo, malalaman mo kung nasaan ka at saan ka pupunta, anong mga pagkain ang nagpapataas ng blood sugar. Nung bata pa ako sa mga ganitong bagay, marami akong hindi alam. Isang beses, naalala ko kumain ako ng salmon at malaking saging tapos biglang tumaas ang blood sugar ko. Hindi ko inasahan yon. Kasi parang ano pa bang mas healthy kaysa sa salmon at saging? At dun ko unang natutunan na ang prutas pala ay talagang pwedeng magpataas ng blood sugar. Paano ko nalaman yon? Natutunan ko yon mula sa aking meter.
Tiningnan ko ang meter ko at nakita ko na masyadong mataas ang numero. Iniisip ko, teka lang, healthy naman itong pagkain na to, salmon at saging lang naman. Pero nung nagsimula akong mag-test, napagtanto ko na hindi pala kaibigan ng diabetic ang saging. Sobrang nagpapataas ito ng blood sugar, kaya kailangan mo talagang gumamit ng meter dahil magbibigay ito ng information sa'yo. Pero may isang bagay na mas mahalaga pa, o siguro hindi naman mas mahalaga pero kasing halaga, at yon ay ang motivation para sa maraming diabetic. Hindi problema ang kaalaman sa dapat gawin. Karamihan ay alam na ito, pero kulang lang sa tapang o motibasyon para kumilos. Pero kapag madalas mong tinetest ang sarili mo, at kumain ka ng ilang pagkain na nagpapataas ng blood sugar mo, at may ibang pagkain naman na hindi nagpapataas ng blood sugar mo, nananatiling normal ang blood sugar mo at dahan-dahan lang ang pagtaas, kaya mas ginaganahan ka. Parang, bakit ko pa kakainin ang pagkain na nagpapataas ng blood sugar kung meron namang mas banayad ang epekto? Magandang balita, maraming pagkain na may ganitong epekto. Habang mas marami kang nire-research, mas sinusubukan mo sa sarili mo, mas nare-realize mo, heto pa, may isa pang pagkain na bagay sa akin, heto pa, may isa pa, heto pa, may isa pa. At nabubuo mo ang listahan ng mga magaganda, matitibay, malulusog at low-carb na pagkain na hindi magpapataas ng blood sugar mo. At yan ang kailangan nating lahat. Kahit ikaw ay type 1 or type 2, gusto mo ng mga pagkain na hindi masyadong nagpapataas ng glucose, may mga tao na sumusulat sa akin at sinasabi, Dennis, hindi mo ba alam yan? Lahat ng pagkain ay magpapataas ng blood sugar? At alam mo, hindi mo raw dapat masyadong alalahanin ng mga spike? Tama sila pero mali rin sila. Lahat ng pagkain ay nakakataas ng blood sugar, pero iba-iba ang epekto. May pagkain na nagpapataas ng blood sugar ko mula 75 hanggang 112, ayos lang sa akin at tanggap ko. Oo, tumaas pa rin pero hindi naman malaki. May ibang pagkain din na mas nagpapataas ng glucose ko mula 75 hanggang 222. Oo, iniiwasan ko talaga yung mga pagkain na yun, kaya wag mong sabihing pare-pareho lang at baliwala sa blood sugar. Malaki ang pagkakaiba ng iba't ibang pagkain at putahe, at habang mas madalas mong sinusubukan ang sarili mo, mas nauunawaan mo kung alin ang mga pagkaing bagay sa iyo at alin ang hindi, alam mo yon. Siya ako nang tumingin sa isang plato ng pagkain na may 4, 5, 6 na iba't ibang ulam. At masasabi ko na ito ay okay, ito hindi pwede. Mas madali ko nang malaman kung ano ang pipiliin at iiwan sa plato, kainan or saan man. Subukan mong bumili ng continuous glucose monitor kung kaya mo, maganda ito. Kung hindi, kumuha ng glucose meter na tinutusok at kumukuha ng dugo sa daliri para malaman mo ang lagay mo. Magbibigay ito sa iyo ng information, makakatulong ito sa iyo na makagawa ng tamang decision sa mga pagkain kakainin at magbibigay ito ng inspiration at motivation sa iyo. And makita mo na magkakaroon ka ng motivation na gawin ang mga kailangan mong gawin at piliin ang mga dapat mong piliin. At hayaan mong magbigay ako ng isang maliit na payo or panghihikayat or tip, kahit anong gusto mong itawag dito, isang hack. Yan ang gusto kong iwasan, ang malaking pagtaas. Napag-usapan ko na ito dati, pero mahalaga talaga ang mga pagtaas at malalaman mo lang iyon kung susubukan mo ang sarili mo bago kumain. Pagkatapos kumain, subukan ulit ang sarili mo makalipas ang 1 at kalahati o 2 oras, depende kung kailan mo kadalas maranasan ang pinakamataas na antas. And malalaman mo kung aling mga pagkain ang nagpapataas ng blood sugar mo ng malaki at kung alin ang hindi, kaya iwasan mo ang mga pagtaas na iyon. Sa totoo lang, ito lang ang dietang inire-recommenda at pinapayagan ko. Ang mga taong hinihikayat at kinakausap ko sa aking YouTube channel ay mga may type 2 diabetes. Sa totoo lang, pwede rin ito sa may type 1 at inire-recommenda ni Dr. Bernstein. Ito ay dieta na mababa ang taas ng asukal. Hindi ko ito tinatawag na low-carb diet. Minsan oo, pero sa totoo, dieta ito na mababa ang taas ng asukal. Ibig sabihin, may sarili akong layunin at dapat ka ring may sarili, pero para sa akin, 140 po ito. Kung ang pagkain ay nagpapataas ng glucose ko hanggang 140 ayos lang, kahit mas gusto ko na hindi lalampas ng 130. Pero kung ang isang pagkain ay nagpapataas nito hanggang 150, 180, 200, 250 o kung ano paman, hindi ako okay at hindi ko nakakainin ang pagkain iyon muli. Maaring baguhin ko ito, maaring palitan ko ang isang sangkap nito o kumain ng mas kaunti nito at mas marami ng iba. Pero sa isang paraan o iba pa, kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago. Kaya iniisip ko na ang dieta ko ay isang low spike diet na ako mismo gumawa. Kailangan din natin itong gawin para sa sarili natin. Makakasiguro iyon na ang pagtaas ng blood sugar ay banayad lang.
Oo, magkakaroon pa rin pero maganda, banayad at maayos lang ang pagtaas ng glucose, hindi yung sobrang taas. Sobrang taas mo tapos bigla kang babagsak ng sobrang baba. At may mga diabetic na ganyan, lalo na yung mga type 1, nahihirapan talaga sila dyan. Kaya mula sa hypo, biglang taas tapos balik na naman sa hypo, taas ulit, pabalik-balik lang. Hindi maganda yon, kaya gusto nating banayad, maganda at maayos na pagtaas at pagbaba, katamtaman lang. At posible lang yon kung mababa lang ang kinakain mong carbs. Wow, Dennis, nakaka-inspire talaga yan at gusto ko yung tawag na low spike diet. Sa totoo lang, yan din ang pinagkakaabalahan ko nitong mga nakaraang araw. At napansin ko na may mga pagkain tulad ng pizza at ilang klase ng pagkaing Indian na laging nagpapataas ng blood sugar ko. Bilang type 1 diabetic na gumagamit ng insulin pump, kaya kong mag-inject ng tamang insulin sa tamang oras laban sa mga carbohydrates na yon. Pwede akong mag-pre-bolus, pwede akong mag-extended bolus, pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin makuha ng tama ang bolus ko para sa ganitong klase ng pagkain at pakiramdam ko lagi akong tumataas ang blood sugar. At tingin ko, talagang tinamaan mo sa punto nung pinag-usapan mo ang tungkol sa motivation kasi sobrang mahalaga talaga ang motivation. Alam mo yon? Kamakailan, nag-focus talaga ako mapanatiling on target ang blood sugar gamit ang continuous glucose monitor. Gusto ko sanang makumpleto ang isang linggo na 100% nasa target ang blood sugar ko. At nagawa kong manatili ng 2 araw, 3 araw, 4 na araw sa target, at sa bawat dagdag na araw na nananatili akong nasa target, nararamdaman kong lalo akong namomotivate at mas madali para sa akin na manatili sa target na yon. Mga kaibigan, kung matagal na kayong nanonood ng channel ko, alam ninyong hindi laging ganun ang nangyayari sa akin. Sa totoo lang, kabaligtaran talaga ako pagdating sa type 1 diabetes at motivation. Talagang malalakas na bagay ang narinig natin mula kay Dennis ngayon at gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang sikreto ninyo para mapanatili ang control sa inyong blood sugar? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento. Kung gusto ninyo pa ng mga tips kung paano pababain ang inyong blood sugar at hemoglobin, i-click lang ang isa sa mga video sa screen. Ngayon na. Kung gusto ninyong tingnan ang channel ni Dennis, ilalagay ko ang link sa show notes. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na Type 1 Talks video. Paalam!